Good morning, sir. Thank you for your time. Sir, dito Yes, po thank you sa din po. recent expose nyo about pre-ordering projects sa DPWH, why did you take interest po kay Congressman Edwin Guardiola? Una po, because I have first-hand experience because nag-alok po siya ng projects and meron siyang projects sa aking distrito. At pangalawa, dahil siya po ang pinakamalaking contractor na natitira sa Kongreso ngayon, siya po ay also ang pinakamalaki pagkatapos lang ni Zaldico at mas malaki pa daw kay Diskaya ayon sa ICI. Sir, ano po ba yung company na hawak ni Congressman Guardiola at gaano kalaki po ba itong project, contracts na ino-offer? Iba-iba po kasi yung mga companies na ginagamit niya, partly para hindi masyadong halata na napakarami po ang total ng mga kontrata niya. Ang aking distrito may dalawang kumpanya na ginamit niya. Isa, S-Ang Construction, ay nakapangalan sa kanyang pamilya at yung isa, Redicon Trading, ay hindi nakapangalan pero alam ko ay kanya dahil kinausap niya ako na ito ay kanya. Kaya yung nakapangalan sa iba ay 2/3 ng mga contracts niya sa aking distrito. Ang estimate ko po ay kung 42 billion pesos yung contracts na nakuha niya sa 2001 to 2025 sa pangalan ng kanyang pamilya, baka over 100 billion naman kung isama natin yung mga hindi nasa pangalan ng kanyang pamilya. 100 billion po, sir, since 2021? Tama po ba? Opo. Baka from the start, total, mahigit 100 billion yung ginawa niya. Pero mukhang marami pang mga ibang projects binibili niya tapos binibenta na hindi natin may tukoy kung galing sa kanya kasi hindi naman siya yung gumawa. Pero that's what he's known for in Congress po na pagkatapos niya bilhin, yung iba binibenta niya. Tapos parang commission na lang po ang nakukuha niya sa contractor. Sir, paano po yun? Paano binibenta niya sa ibang contractor? Pwede pong pa-explain pa po nung ginagawa niya. Yung binibenta lang naman po is yung right to do the contract, which is not in any formal way. Tinuturo lang po sa district engineer ng kung saan ang project, sino dapat yung winning bidder. Kasi si Congressman Guardiola ay maraming mga connection sa DPWH, kaya in that case, ituturo lang niya sa district engineer, ito yung dapat manalo na bidder. Ito po bang mga contracts niya, sir? Ano po ba ito? Mga flood works o mga road works? Ano po, or other infra projects? Karamihan po is roads. Roads, okay. Sir, good morning, sir. Jarius Bondo po ito. Thank you again for your time, Congressman. Morning, sir. Yung, ano po yung nilapit niya sa inyo at kinausap niyo kayo tungkol sa district niyo? Number one po, first time na nag-uusap kami, campaign period, humihingi ng tulong sa kampanya, pero sinabi niya, marami din siyang mga projects na pwedeng ipa-download sa aking distrito. After the election, sabi naman niya na meron siyang project na hindi inaaprubahan ng local government dahil gusto ng LGU concrete, pero gusto niya asphalt dahil yun ang sinabi na niya sa DPWH. At sinabi naman sa akin ng DPWH na kaya niya gusto asphalt kasi mas madaling gawin o mas malaki ang kita sa asphalt kaysa sa concrete, kahit na mas bagay sa yung rural area na ito na concrete. At pagkatapos naman, meron din siyang ibang mga projects na hindi nilalapit, pero na-realize ko na magiging overpriced kung hindi substandard ang mga projects, kung pumayag ako sa mga kondisyon niya. At actually, last Wednesday po, nag-usap din kami. Inabot sa akin ang telepono ng isang kasamahan na nandun siya sa Kongreso, at nakiusap po siya na hindi ko po siya targetan at kung maaari po mag-usap kami kasama ni Speaker. Pero since then po,
I have been confirming na hindi naman po sinusuportahan ng Kamara ang ating kasamahan kasi ang sabi po sa akin ay fair game na i-discuss ang mga gawain niya dahil ito naman po ay para sa aking distrito. Oo. At sino yung pinakakausap sa inyo sa telepono? Siya po mismo ay nasa telepono pero ang isang kasamahan ko po ay nag-abot sa akin ng telepono. Congressman din po. Opo. Kasi si Congressman Garjola naman po ay maraming kaibigan. At yan kasi ay parang modus niya nga yung buy and sell. Kaya binibentahan niya yung ibang mga congressman o kinakausap niya ibang mga congressman para makapag-download ng project sa kanilang distrito. Congressman Leviste, when you say na kapag sasabi po ni Congressman Guardiola na magda-download sa distrito ng ibang congressman, ini-implicate po ba niya or minimension niya din ba na o maglagay tayo ng project sa'yo tapos bibigyan kita ng parte or something like that about kickbacks? Opo, meron daw 5% parking fee at actually kinausap ko nga siya pagkatapos ng election kung maaring huwag na niya ibigay yung parking fee sa tinalo kong congressman pero sinabi niya na ibigay na niya bago mag-election. Pero hindi naman lahat ng mga projects may parking fee. Yung iba daw, biglang lumalabas lang kahit hindi naman kinakausap yung nakaupong congressman. So, paano niyang nakukopong itong mga projects na ito sa DPWH? Opo. Well, ang aligasyon ay may konsiderasyon na ibinibigay sa mga gumagawa ng budget. At ang pagkakaiba sa style ni Congressman Garjola sa iba, hindi po sa Kongreso pumasok yung mga proyekto na ginagawa niya sa aking distrito Sila po ay nagmula sa National Expenditure Program na gawa ng DPWH. At ang point po ng aking mga press briefing at yung ebidensya na ibinigay ko po sa ICI, si Congressman Garjola ay nakakapag pre-order ng mga kontrata bago pa maaprubahan ng Kongreso ang budget. Paano ko po masasabi yan? Dahil meron akong nakalap na listahan mula sa opisina ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral as of August 2024 tungkol sa 2025 budget na naglilista ng mga proyekto na napanalo ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Garjola the next year. Ibig sabihin, hindi pa ginawa yung bidding, may listahan na sa DPWH ng mga proyekto na papanalunin niya. Either may bolang kristal ang DPWH o may dahilan na alam ng DPWH na siya pala ang mananalo na bidder para sa mahigit 20 billion pesos in projects. Kaya din po nga, binabangit ko ito, hindi lang ito maliit na halaga. Ang listahan ng mga pre-ordered projects na ito ay mahigit 20 billion pesos para lang sa isang taon. Yung 20 billion na yon sa buong Pilipinas na yon o sa distrito nyo pa lang o sa buong Pilipinas po. Buong Pilipinas na. Sa mga dosenang probinsya. At ito po ay ayan sa aking research, mga distrito kung saan may mga connection siya, hindi lang sa congressman, kung hindi din sa mga DPWH officials. Kasi para magkaroon ng mga kasunduan na sige, magbibigay ako nito pero dapat panalunin mo yung mga contractor na ito, dapat may relasyon ka sa mga gagawa ng bidding. At si Congressman Garjola ay matagal nang nasa industriya nito, kaya marami rin pong mga pinagkakatiwalaan ng mga DPWH officials. Kailan pa siya, sir? Kailan pa siya construction? Sa Arroyo Administration, siya po ay isa din sa mga top contractors na At actually, ang kunent niya sa akin na nagsimula siya bilang isang empleyado ng DPWH sa 1980s pa. Kaya napaka-close din siya kay former Secretary Manny Bonoan. Kasi 1980s pa, kasama na niya si Secretary Bonoan
At sinasabi niya na ninong niya si Secretary Bonoan. Ayun. Oo. Ayun pala ang connection doon. Ano? Tapos, all throughout these years, tapos nagsarili na siya, nagkontratista siya. Ano po? Opo. Tapos nag-congressman pa. Nag-congressman lang siya sa 2022. Sa totoo lang po, parang masyadong naging high profile pag naging congressman eh. Kaya maganda sana huwag na lang pumasok sa kongreso at ituloy lang yung ginagawa na medyo tahimik. Pero ang lumabas nga ay parang ng mga kasamahan ko sa kongreso, parang sumobra yung dami ng mga kontrata ni Congressman Gardiola sa 19th Congress. Kaya ko po ito binabring up kasi nga parang ang feeling din sa Congress is he gives a bad image sa Congress. Pag so second term pa lang. Second term pa lang pala niya ngayon. 2022 tapos ngayon 2025. Pero yung party list niya ay may ilang terms bago pa siya. Ano, hindi ko po nakuha. Ano po yung sinabi? Ang CWS party list po ay nasa Kongreso bago siya umupo. Pero siya mismo, second term pa lang niya po. Tama po. Tapos, so naipapasok niya yung mga proyekto habang ginagawa pa lang ng Malacanang yung budget, ano? Ng DPWH, Department of Budget and Management, tapos Malacanang, ano? So that would be about March or April of the year for the next year, di po ba? Itong nilalapit niya sa inyo na mga proyekto ay para sa 2026 o ngayon 2025, sir? Sa 2026 po, yung nilalapit niya sa akin, I can say, sa June actually, nagpadala sa akin ng listahan ng mga proyekto na ang district engineer ay nagpadala din sa aking staff ng listahan ng proyekto. At sinabi niya na nag-uusap sila, district engineer, na ito ang mga projects na for funding sa 2026. Pero yung point, by the way, na sinabi ko kanina ay hindi lang na may mga insertion siya, pero that sa loob ng DPWH mismo, may file si former Secretary Yusek Cabral ng mga proyekto sa buong bansa na i-award in the next year sa kanya. Kaya yun po yung point ko na yung ibang mga congressman kasi nagsasubmit din naman ng mga listahan ng mga proyekto eh. Pero wala namang listahan ng mga proyekto na i-award sa kanilang mga kumpanya. I see. So, kayo mismo nakausap niyo itong Undersecretary Catalina Cabral of DPWH? Opo, maraming beses po kasi siya ang gumagawa ng budget ng DPWH. At in-expose nga ito ni Senate President Tito Soto na kinontak daw nito yung kanyang staff nung kaupo pa lang niya, kababalik sa Senado pa lang niya nitong 2025 at tinatanong kung meron daw siyang gustong pondo. Inaalok, parang inaalok siya ng pork barrel. Ang lumalabas, sir, mahina ang mga senador kasi ang sabi ni Tito Soto, 500 million pesos ang alok sa kanya. E si Congressman Gardiola, based on this list, naka-corner ng mahigit 20 billion. Pero ang pagkakaiba, kung ayon lang sa pakikiusap, baka 500 million. Pero kung magbabayad ka, baka over 20 billion. Ayun, So ipinapasok habang ginagawa pa lang yung budget, tapos mai-implement yan, lulutuin nila yung bidding. Kumbaga, i-rig na lang, kunwari nagbibidding, pero nagpapatalo na yung mga ibang kontratista, binabayaran na lang. Yun daw ang racket dyan. No? Tapos, masosolo ngayon ng mga kumpanya niya. So, yung S-ang ba yun? Yung una yung binanggit? Opo. Yun nasa may dalawang kumpanyang nasa pangalan ng kanyang pamilya na maraming kontrata. S-ang at Newington Builders. Meron din JSG, Laurel, iba-iba mga pangalan. Pero 2/3 hindi na sa kanilang pangalan. 2/3 ng mga kumpanya, ibang pangalan naman. At least sa aking distrito, opo. Pero maraming nga din mga reports ng hiraman ng licenses, di ba? Paano niyang kontrolado yung mga ibang kumpanya naman na yun?
Siguro sa tagal niya sa industriya, may mga relasyon din siya sa ibang mga contractor. Yung iba ding mga distrito sa Batangas na marami siyang projects, meron din iba-ibang mga kumpanya na ginagamit niya. As in, marami po talaga. Kaya yan din po ay isang paraan na hindi masyadong halata nga na marami po siyang mga nakuha ng mga kontrata. Okay. Ngayon, tapos i-implement na, no? Yung mga, yung nangyayari rito, yung tulad nun, yung binanggit nyo, ang gusto niya, parang mas malaki ang kita, pero isa substandard niya. Gagawin niyang asfalto lang, imbis na konkreto. Pero ang budget ay pareho pa rin. Ganun ba yun? Ang presyo kasi ng asfalto sa DPWH ay mas mataas. Kaya nasa 50 million pesos per kilometer yung proyekto sa Tui, Batangas that he talked to me about. And sabi ng aking engineer, dapat konkreto lang yan. At kung konkreto, edi doble sana yung haba ng proyekto. Okay. Kalahati lang ang budget kung konkreto, kaya magiging 2 kilometro yun. Yung 50 million. Pero mas matibay ang konkreto, di ba? Opo. I mean, maganda din naman yung asphalt. Pero ang specific na sinabi kasi is asphalt over CPD, which is parang lupa lang, walang konkreto sa ilalim. At ito ay parang sabi ng mga engineers, mali talaga yung asphalt over CPD. Pero syempre, kung yung malaking kita ay sa konkreto at walang asphalt sa ilalim, mabilis lang yung trabaho at makakakolekta na. In fact, nakikita ka namin sa DPWH, yung mga payments para sa mga asphalt projects, early part of the year pa lang tapos ng project eh. Kasi sabi daw, pang 2 months pa lang tapos na ang paggawa. I see. Sino nag-a-advise sa inyo na ito? Mga DPWH engineers din, sir? In that case po, yung local government, may municipal engineer na nag-advise sa akin. At pareho din naman ang sagot ng mga taga-DPWH. Actually, yung unang beses na bumisita ako sa district engineering office ng aking distrito, sinabi sa akin ng mga DPWH staff na ang proyektong ito ay pinondohan ni Congressman Garjola at siya din ang nagsabi sa kanila ano ang technical specifications ng proyektong ito. Tsaka yung district engineer nyo, sinibak na dahil in-expose nyo na nag-aalok ng suhol, di ba? Opo, actually yun ay ang isang time na na-realize ko na marami pala talagang corruption dito sa district engineering office na inamin niya sa akin na okay, kung Garjola ito at siya yung nagsasabi sa amin anong gawin sa proyekto. Maraming mga kwento tungkol dyan kay Congressman Guardiola, lumalabas na po ngayon. Isa-isa, parang kay Zaldico. Kinukumpara nyo siya kanina, no? Sinabi nyo, mas malaki siya kaysa kay Zaldico. Ang sabi sa akin ng ICI, siya ay pangalawa. Si Zaldico ay una, si Diskaya ay pangatlo, si Garjola ay pangalawa, ayon sa ICI. Pero ngayon na wala na si former Congressman Zaldico sa Kongreso, ang punto ko po ay si Congressman Garjola ang pinakamalaking natitirang kontraktor sa Kongreso. At pangalawa, marami na pong media coverage tungkol kay Zaldico at Diskaya at mga kaso na sinasampahan na. Pero nung bumisita ako sa ICI ngayong linggo, ang sinabi nila sa akin, ito po ang unang beses na binanggit ang pangalan ni Congressman Garjola. At ang suspetsya ng iba sa publiko ay parang may cover-up o pinaproteksyonan si Congressman Garjola. Baka sa isip ng iba, dahil siya ay nakaupong congressman at marami din mga kakilalang mga nasa gobyerno. Pero ang I think magandang hakbang ay ngayong linggo, ako po ay nakatanggap ng sulat sa Office of the Ombudsman asking for evidence. And talagang dahil sa media coverage, I think mas may political will ngayon na mag-investigate sa kanya. But I would say, sir, to your question, meron din akong mga suspicion na may mga protection
kay Congressman Garjola dahil may 2 miyembro ng gabinete na nag-propose noon ng mga proyekto na na-award kay Congressman Garjola. Kaya marami talaga ang kanyang mga connection, pero we can give the benefit of the doubt if in the next few weeks isasama si Congressman Garjola sa mga kakasuhan. Tigang Batangas din ba itong miyembro ng gabinete na ito? Actually, sir, hindi lang isa eh. Sinabi ko 2, pero ayon nga sa aking research, baka mali ako sa 2, baka 3 pa nga. Marami kasi talagang mga kontrata si Congressman Garjola sa buong bansa. At ang goal dapat lang po kasi ay isama siya sa mga susunod na kakasuhan ng ombudsman. At kung ito po ay hindi ko babanggitin muna, pero mangyayari naman yan, ay yan naman po yung makakatulong sa bayan, di ba? Pero kung hindi isasama sa susunod na kakasuhan ng ombudsman o investigahan ng ICI at ng DPWH, baka then kailangan banggitin pa ang mga informasyon na to. Without naming names, sir, tanong ko lang, tiga Batangas din ba itong cabinet member na ito, sir? Kaibigan po kasi sir ng aking ina kaya hindi ko po muna papakalanan. Oo. Pero hindi lang po isa, baka at least 2, baka 3. Kasi kumakalat na yung balita, no? Nagpakasal kasi siya ng anak niya, si Congressman Guardiola, last year. At ginawa pa sa Florence, Italy. Ano? At ninong dun sa kasal na yon ay yung cabinet member. Opo, pero marami kasi mga mataas na opisyal ng gobyerno na nakasama din sa mga events na yun eh. Kaya, si Speaker Romualdez nandun din. At iniupa pa sila ng stretch limousine eh. Yung cabinet member, yung speaker, tigisan limousine sila ron. Nag-research ka talaga, sir. Pero kung magko-conclude tayo na yung mga nasa wedding ng anak niya ay protection sa kanya, ay grabe naman, ang dami na ng mga taong isasama sa usapan niyan. Ang point ko is, let's give the benefit of the doubt. Kung kakasuhan naman siya, edi tila na hindi siya pinoprotectionan. Tsaka, kailan pa siya naging kontratista? Would you know? Baka 1990s. Kasi 1980s nagsimula siya as a employee sa DPWH eh. Tapos yung kontrata sa gobyerno, kailan po nagsimula yung mga kontrata sa gobyerno? Hindi, sa 1990s nga. Kasi nagsimula siya as employee sa DPWH. Kaya siya siguro naging kontratista. Kasi nanggaling na siya doon. Kasi may mga sinasabi, may mga aircraft din daw siya, may helicopter. O ganyan po, ano, parang si Saldo. Opo. Actually, meron siyang maaaring sabing mansion sa aking distrito sa Punta Fuego, Nasugbu, Batangas. Saan po? Sa bayan po, sir? Paulit. Sa Punta Fuego, sa Nasugbu. Okay. Pero yung main base niya is sa mataas na kahoy. Pero meron din siyang ginagawa ngayon sa Malarayat, sa Lipa. At with all due respect, mas madali na pwedeng bawiin ng gobyerno ang kanyang mga assets kasi well-identified ito. Pwede lang sigurong kasuhan siya tapos mag-impose ng whole departure order and asset freeze. Kasi nagkokontrata siya sa gobyerno tapos nasa pwesto rin siya, ano? Yun palang conflicted na siya ron, graft and corruption na yun eh. Ano po? Pero gusto ko lang pong linawin, sir, na kung sinasabi ko naman, kasuhan lahat ng mga congressman na may ganyang gawain. Napakarami naman yan at baka maraming mawawala sa kongreso. Ang point ko, unahin natin at least yung pinakamalaki at yung siya mismo ay may ebidensya na nagli-link sa kanya sa mga proyektong ito. Pero yung scale kasi ng ginagawa niya ay baka 10 beses mas malaki sa ibang mga itinutukoy din ng mga congressman.
nabanggit nyo kanina, siya na lang ang natitirang kontratista sa Kongreso, sa House Hindi po, of Reps. pero siya yung pinakamalaki. I mean, Siya po. ngayon na wala na si former Congressman Zaldico, siya ang pinakamalaki. Aha. Oh. Kasi ang sabi nila, Senator Ping Lacson, 67 daw yan na kongresista eh. Baka sir, hindi lang. Baka hindi lang? Meron pa? Opo, I think ang sabi niya ay based on information niya sa 19th Congress. Pero ngayong 20th Congress baka dagdagan pa. Pero ang ibig kong sabihin po ay kasi kung tatargetan napakaraming mga congressman sabay-sabay, baka mabagal at marami din mga magpo-push back. Pero I think logical to say unahin yung pinakamalaki. I see. Ngayon, sabi niyo po, pumupunta sa yung ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, ay pumupunta sa inyo para pag-aralan yung mga dokumentos. Ano po ba itong dokumentos na ito mismo? Yes, sir. Actually, that's why I went to ICI earlier this week because I showed them the list of projects with proponents from DPWH Undersecretary Catalina Cabral, which I assumed all this time they also had a copy of. But I was surprised to learn na ang sabi nila, nung unang silang pumunta sa opisina ni Yusek Cabral, cordoned off ito. Hindi sila ipinapasok. At nung nakapasok na sila, wala na yung mga computer. Kaya they have not received the list of projects with proponents that I have a copy of from DPWH former Undersecretary Catalina Cabral. At nag-resign na kasi si Cabral nung nakaraang buwan, ano po? Kaya... Opo, pero the fact na hindi ibigay sa kanila yung kanyang computer, parang there's something I think worth looking into about that I hope DPWH will give the ICI this documentary evidence. Kasi ito po ang susi para ma-implicate yung mga nag-insert sa budget na may mga kasunduan na i-rig yung mga bid. Kasi yung focus ng ICI so far is ghost project Yung ghost project kasi, kahit wala kang documentary evidence, punta ka lang doon, kung makita mo na walang project, may ebidensya ka na. Pero yung bid rigging, kailangan mo talaga ng dokumento na nagkaroon ng bid rigging. Ngayon, sino pang matataas na opisyal ng DPWH ang sangkot dito batay sa mga dokumentos po na kalap nyo? Well, yung nakalap ko ng dokumento ay listahan ng mga projects na i-award sa kanya. Pero hindi ko naman masabi una, sino ang kausap ni Garjon based on these documents. And pangalawa, even the fact na na-award sa kanya, maganda kung ipaliwanag ni Yusek Cabral or ni Secretary Bonoan bakit magkataon may listahan ng mga proyekto 1 year in advance na ma-award sa kanya, but we have to of course get also their side. Pero yung I think suspicion na kaya nga marami siyang kontrata, to your point sir, is because of his connection to Secretary Bonoan. I see. And siguro pati kay Secretary Bernardo, po, yung Undersecretary rin. Maari po. Yung mga iba mas maraming alam tungkol sa mga relasyon niya sa mga dating opisyal ng DPWH. Pero si Bonoan, malapit sila. They go a long way. Lumalabas. Dekada 80 pa. Opo. I see. So, as a last question, sir, ano ito? Iimbestigahan ba ito ng House of Representatives? Isang committee ron, pati like say, even the Committee on Ethics, itong ginagawa niya. Sa tingin ko, ombudsman na lang. At nagtanong din ako sa Kongreso kung pwede akong magbigay ng privilege speech o magsalita sa mga committee hearing tungkol sa ating kasamahan, at ang payo sa akin ay sa labas lang ng Kongreso kasi kung sagutan sa mga miyembro ng Kongreso tungkol sa kanilang mga DPWH contracts, baka maubos na lahat ng ating oras. Kaya ang practical recommendation sa akin sa Kongreso ay, sige, sabihin mo yung
alam mo tungkol kay Congressman Garjola pero sa labas na lang ng Kongreso. Pero supportado kayo ng leadership dito ng House of Reps. Opo, sabi nila sa kanilang personal na karanasan din, totoo itong lahat kasi nag-aalok siya talaga ng pag-download ng project sa iba-ibang mga distrito. Kasama na rin ng mga parking fee. I see. Parking fee ang nagbabayad sa mga congressman, kumbaga sa distrito. At least in some cases, baka yung iba biglang lumalabas lang. Kaya nga ngayon yung sa Kongreso, may mga Kongreso nagsasabi, may mga lumalabas na proyekto sa budget na hindi ko ni-request para lang on the record na hanggang ngayon po kasi may ganitong parking pa eh. At may pre-ordering pa. Meron akong informasyon na may mga nabenta na nga na proyekto na nasa 2026 budget pa. At at least ngayon, nababawasan kasi maraming tumututol. Pero ito po ay nangyayari pa. Pero sumabog lang naman to late July. Tapos buong August, September, October, November. Ito po. Itong budget for 2026, ginagawa ito mula pa nung Marso, Abril eh. Kaya nakalusot po ito eh. Opo. Kaya actually yan yung main point ko and also why I bring up this topic on Congressman Garjola, not to implicate an individual, which is the job of other groups, but to change the budget, which is our job in Congress. Kasi ang sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi naman siya ang gumawa nitong budget, si Secretary Bonoan ang gumawa nito, pero hindi yan dahilan na hindi natin palitan ngayon na alam natin na may mga let's say, binenta na ng mga proyekto sa budget na ito. At pangalawa, may bagong mga proyekto na in-insert nung pumasok si Secretary Dizon. Yung mga ilang mga proyekto ni Secretary Bonoan, pinalitan sa mga proyekto ni Secretary Dizon. At dapat tignan lahat ng mga ipinasok ng mga proyekto na wala ang mga contractor na mga pre-ordering sa mga proyektong ito. You mean to say, under Secretary Vince Dizon, may mga pre-ordering pa rin? I have evidence of a list of projects that was given to me na sinabi daw ay una, based on public information, bagong labas nung pumasok si Secretary Dizon. Pinalitan yung mga Bonoan projects. At pangalawa, sinabi kaya ipinasok dahil binenta na sa isang contractor. I see. At alam na ito ni Secretary Dizon? Sila po yung gumagawa ng budget eh. Kaya kung may bentahan, yun ay dahil ipinasok yun sa budget. Aha. So, iimbestigahan din dapat siya kung gano'n. I mean, I only have a list of projects that was supposedly sold to a contractor that was added to the budget. But it would be good for there to be more information about this. Of course, it's hard kasi to prove. And ang hiling ko na lang is ngayon na ginagawa pa ang budget, palitan na natin yung mga discretion of DPWH to park funds in districts. Maganda kung may equation na lang, may formula para automatic ang allocation para wala ang corruption. Okay. Thank you for your time. Thank you for your service to the country sa pag-expose nyo nitong mga ganitong katiwalian, Congressman. Yes, sir. Maraming salamat po.